Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 616. Hindi. Desperadong bulong ni Andrew Cheng habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa tiyan ni Ashley Cheng. Namumula ang kanyang mga palad, nanginginig ang kanyang mga daliri, at basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. Tulad ng bangungot, kitang-kita niyang dahan-daang nawawala ang kulay sa mukha ng kapatid. Inabot ni Ashley ang dagwang kamay niya at dahan-daang hinaplos ang pisngi ng kanyang kuya. Mahina ang tinig ngunit malinaw. Kuya, huwag kang umiyak. Ang tagal nating hindi nagkita, pwede ba, kahit ngayon lang, ngumiti ka. Para siyang binasag na salamin sa narinig. Pinilit ni Andrew ang isang ngiti, kahit nanginginig ang kanyang mga labi, habang buong lakas niyang tinatakpan ang sugat sa tiyan ng kapatid. Kuya, patuloy ni Ashley, halos pabulong. Lagi kitang naaalala, si Mama, si Papa, pero hindi na ako makabalik. Wala na akong tahanan. Tumulo ang luha ni Andrew sa pisngi ng kapatid. Kuya, mangako ka, mabubuhay ka ng maayos. Ikaw ang panganay ng pamilya Cheng, ikaw ang pag-asa ni Papa, at ikaw rin ang pag-asa ko. Napahigpit ang yakap ni Andrew, halos mabaliw sa sakit. Tumigil ka na, huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ka pwedeng mawala. Agad niyang binuhat si Ashley, parang prinsesa, ngunit duguan, at tumakbo palabas ng opisina. Subalit bago pa man siya makalayo, humarang ang mahigit 100 bodyguard na nakaitim. Nakaabang sila, may hawak na mga pamalo, malamig ang tingin. Nagapoy ang mga mata ni Andrew Cheng. Ang galit at puot ay naghalo, at ang halimuyak ng kamatayan ay dumaloy mula sa kanyang katawan. Lumayas kayo! Parang kulog ang sigaw niya, umalangaw-ngaw, yumanig sa buong gusali. Napatigil ang mga bodyguard. Ramdam nila, ang aurang bumabalot kay Andrew ay hindi ordinaryo. Isa itong mabangis na hayop na matagal ikinulong, at ngayong bumukas ang kulungan, handa itong pumatay. Bawat hakbang ni Andrew ay parang hampas ng kulog, parang yabag ng Diablo at Diyos na sabay na bumaba sa lupa. Tak! Tak! Bawat lapit niya ay nagpotres sa mga bantay. Napakalamig ng hangin. Ang presensya niya ay parang bagyong kayang lumunin ang lahat. Napamulagat si Julius Wan. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng puwersa mula sa isang binata. Anong tinitingnan nyo? Huwag niyong hayaang makatakas yan. Sunggaban nyo. Single ni Julius Wan. Sabay-sabay muling sumugod ang mga tauhan niya. Ngunit bago pa man sila makalapit, may malakas na boses na sumabog mula sa pinto. Huminto kayo. Sino mang gagalaw kay Mr. Cheng, lagot sa akin. Pumasok si Alfonso Zong, kasama si Yuan Yang at ang ilan pang tauhan. Agad na naglakad si Alfonso palapit kay Andrew at Yumoko. Mr. Cheng, patawarin niyo ako, nahuli ako. Sumimangot si Julius Wan. Alfonso Zong. Manghihimasok ka ba sa laban ko? Matindi ang sagot ni Alfonso, malamig na parang yelo, Julius Wan. Babalaan kita, huwag mong galawin si Mr. Cheng. Kung hindi, kahit may pinagsamahan tayo, dudurugin kita. Nagpanting ang tenga ni Julius. Akala mo ba matatakot ako? Wala akong pakialam kahit magbanggaan tayo. Ngunit sa gitna ng pagtatalo, naramdaman ni Andrew na humihina na ang paghinga ni Ashley sa kanyang bisig. Napakalamig ng katawan nito. Ospital. Sigaw niya. Mabilis na tumango si Alfonso at sumigaw ng utos. Pero muling hamarang si Julius Wan, galit na galit. Walang lalabas dito. Kung sino mang sumubok, tatapusin ko. Nagharangan ang dalawang grupo, tensyonadong tensyonado. Shuka, Julius Wan. Sigaw ni Alfonso, nanginginig ang galit. Buhay ng tao ang nakasalalay. Huwag mong gawin to. Ngunit wala ng panahon si Andrew. Sa utos ni Alfonso, nagkagulo, nagsalpukan ang dalawang panig. Samantala, itinakas na ni Yuan Yang si Andrew at Ashley palabas ng gusali. Sa sasakyan, hawak-hawak ni Ashley ang balikat ng kuya niya. Mahina, nanginginig. Kuya, natatakot ako, gusto ko si Mama, sobrang miss ko si Mama. Wala kang dapat ikatakot, bulong ni Andrew, nanginginig din, hindi ka mawawala sa akin, Ashley, hindi ngayon. Pagdating sa ospital, halos basagin niya ang pintuan ng emergency room. Doktor, iligtas ninyo ang kapatid ko. Kaagad silang kumilos. Naipasok si Ashley sa operating room, at nanatiling pulang ilaw ang nakasindi. Sa labas, napaupo si Andrew sa bangko. Napasabunot siya sa buhok niya, halos mabaliw. Si Yuan Yang, bagamat nakabantay, ay kita ang kaba sa mukha, ulit na sumusulyap sa telepono. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ang doktor.
Agad siyang sinunggaban ni Andrew. Doktor. Kumusta ang kapatid ko? Huminga ng malalim ang doktor. Buti na lang at nadala agad. Kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, baka hindi na siya nakaligtas sa matinding pagdurugo. Nanlambot si Andrew sa narinig. Ngunit sumunod na sinabi ng doktor ay lalong nagpatigas sa kanyang dibdib. Pero may nakita kami. Ang likod ng kapatid mo, ng peklat at sugat mula sa matatalim na armas. Dalawa sa mga iyon, malalim at mahahaba. Mr. Cheng, ang katawan ng kapatid mo ay matinding pinahirapan. Iniwan siya ng doktor, ngunit nanatiling nakatayo si Andrew, tulala. Mga sugat. Peklat. Anong ibig sabihin nito? Sino ang gumawa nito kay Ashley? Anong klaseng impyerno ang pinagdaanan niya sa mga taong lumipas? Pumutok ang dibdib ni Andrew sa galit at pagkakasala. Ang puot ay parang punyal na sumisibat sa kalangitan. Hindi ko palalagpasin to, sisiyasatin ko lahat. Lahat ng nangyari sa kanya sa nakaraang mga taon, babayaran ng may sala. Maya-maya, inilabas si Ashley mula sa operasyon. Nakahinga ng maluwag si Andrew nang makitang ligtas siya. Ngunit wala ng oras para magpahinga. Paglabas niya ng ward, sumunod si Yuan Yang, nanginginig ang boses. Mr. Cheng, natalo sina Alfonso Zong. Nahuli sila ng grupo ni Julius Wan. At ngayon, hinihintay kanya mismo sa Wanjin Group. Gusto kanyang durugan ng personal. Sumingot si Andrew, malamig ang tingin. Walang imak, sumakay sa sasakyan at malamig na iniutos. Magmaneho ka, sa Wanjin Group tayo. Kabanata 617. Nanigas si Andrew Cheng sa kinatatayuan, hindi na nagsalita pa at diretso sa sasakyan papunta sa Wanjin Group. Sa mga oras na iyon, tila isang kampo militar na ang gusali ng Wanjin. Mula sa gate, bawat palapag, hanggang sa lahat ng emergency exit ng mga bodyguard na iniutos ni Julius Wan. Isang patibong. Isang bitag para sa pagong sa loob ng palayok. Sa loob ng opisina ng chairman, nakaupo si Julius habang pinapagamot si Winona Yang. May dala siyang private doctor para tingnan ang sugat sa mukha nito. Hindi naman malala, pero sapat para sirain ang kagandahan nito. Ilang buwan siyang hindi makakadalo sa mahahalagang okasyon. Matapos gamutin ang sugat, umalis ang doktor. Nilinggan ni Julius ang kanyang asawa at mahigpit ang boses. Honey, huwag kang mag-alala. Hindi makakatakas ang batang iyon. Ang kahihiyan mo, ako mismo ang magbabayad pabalik. Hinaplos ni Winona ang maga at nanlalamig na pisngi. Nanlilisik ang mata, at mariing wika. Sabi mo yan ah. Gusto ko ang batang yun, durog ang mga kamay at paa. At si Janela Cheng, ayaw ko nang makita sa showbiz kailanman. Kailangang mabura siya. Tumanggaw si Julius, ngunit may kaba sa tono. Ginawa ko na ang lahat para kontrolin ang ingay sa internet pero kumalat na ang balita. Mapipilitin ka talagang umatras pansamantala. Tumalim lalo ang mga mata ni Winona. Ang inggit, ang galit, ang panibugho, lahat ay nagngangalit sa kanyang dibdib. Siya ang sumayre sa akin, kaya sisirain ko rin ang kapatid niya. Julius, hanapin mo agad kung sino talaga ang batang yon. Umiling si Julius. May mga koneksyon siya. Iniimbestigahan pa. Pero, pinutol ito ni Winona, ngumit ng malamig at mabangis. Hindi ko kailangan ang pangalan niya. Ang gusto ko lang, mawala siya sa mundong ito. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang isang bodyguard. Yumuko ito ng may paggalang. Mr. Wan, narito na po sila. Umangat ang labi ni Julius, may ngising mapanlate. Alam ko, hindi talaga aalis ang batang yun. Tapat sa kapatid niya, pero, malas, maling tao ang kinalaban niya. Nagtaas ng kilay si Julius. Ilan sila? Sandaling natigilan ang gwardya bago sumagot. Dalawa po. Dalawa. Kumunat ang noo ni Julius. Inasahan niyang madadala ito ng buong grupo. Pero dalawa lang. Mayabang. Sobra. Dalhin sila rito. Malamig niyang utos. Sa ibaba ng gusali. Huminto ang kotse ni Andrew. Pinagmamasdan niya ang malahiganteng gusali ng Wanjin Financial Group Co. Limited. Ngumisi siya ng malamig. Ngayong araw, oras mo na, Julius Wan. Bago siya pumasok, lumapit ng aligaga si Yuan Yang. Mr. Cheng, sandali lang po. Headquarters ito ng Wanjin, darating na rin ang mga tao natin. Umiling si Andrew, hindi nagpapaapekto. Diretso siyang pumasok. Pagkapasok niya pa lang, agad niyang naramdaman ang bigat ng tensyon. Nasa lobby, nakahilera ang mahigit 12 bodyguard na nakaitim na Amerikana. Isang babaeng assistant ang humarap, malamig ang tono. Naghihintay si Mr. Wan.
Sumunod kayo. Umakyat sila sa elevator. Si Yuan Yang, halatang kinakabahan. Pinagpapawisan, hindi alam kung tatakbo ba o susunod. Pero wala siyang magawa, napilitan siyang sumunod. Sa opisina ng chairman. Boom! Nang pumasok si Andrew, agad isinara ang mabigat na pinto. Nasa loob ang halos 100 bodyguard, may mga baril sa bewang. Nakaharap sa malaking bintana si Julius, humihit-hit ng sigar. Habang si Winona, nakaupo sa sofa, nakangising puno ng puot. Dakpin niyo siya. Sigaw ni Winona. Gusto ko siyang sampelan ng 20 beses. Pero hindi natinag si Andrew. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay niya, saka mabilis na sinuntok ang 2 bodyguard na unang sumugod. Bang! Parang mga basurang tinapon, bumagsak ang 2. Nanlamig ang lahat. Matapos iyon, tumitig siya kay Julius at malamig na tanong. Nasaan si Alfonso Zong? Nagtaas ng kamay si Julius. Ilang sandali lang, dinala si Alfonso sa loob at itinapon sa sahig, bogbog, duguan, halos hindi na makagalaw. Mr. Cheng, bakit ka nandito? Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Sigaw ni Alfonso, pilit na nagtataboy. Lumapit si Andrew, ay nalalayan siya at marahang bumulong. Salamat sa pagtitiis. Ako na ang bahala mula rito. Pagharap niya muli kay Julius, malamig ang kanyang tinig, nanginginig sa galit. Julius 1, simula ngayon, ang Wanjin Group at buong Wanjia, mabubure sa Shanghai. Umalangaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Julius. Ha! Bata ka! Dahil lang sa salita mo, mawawala ang pamilya ko. Dito sa Shanghai, kami ang hari. At ang sino mang magtatangkang kumalaban, walang ibang hantungan kundi ang kamatayan. Sumabay si Winona sa pagngisi. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Julius, sirain na ang mga kamay at paa niya. Ako mismo ang magpapahiya sa kanya. Ngunit nanatiling kalmado si Andrew. Sa ilalim ng katahimikan niyang iyon, unti-unting nagbaband ang isang unos ng puot at pagpatay. Dahil sa inyo, sugatan ng kapatid ko, Julius 1, Wanjia, lahat kayo, wala nang bukas. Napakurap si Julius. Sa kabila ng dami ng tao sa paligid, may kakaibang lamig at kabang gumapang sa kanyang dibdib. Iba ang presensyang ito. Nakakatakot. Dakpin siya. Baliin ang mga buto. Utos ni Julius, pilit tinatakpan ang pangamba. Agad bumukas ang pinto at dumagsa ang mas marami pang tauhan, armado, handang umatake. Bitag na ito. Pagong sa palayok. Walang makakatakas. Ngunit, sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng opisina. Narito si Brian. Kabanata 618. Pagkarinig nito, lalong lumalim ang nakakalokong ngisi ni Julius 1. Pinagmasdan niya si Andrew Cheng na parabang isang kalyeng ipapako sa krus, sa malamig na bumulong. Boy, wala ka nang tatakbuhan ngayon. Narito si Brian, at oras na para kitilin ang buhay mo. Huwag mong isipin na makakaligtas ka. Ikaw, pati ang kapatid mong babae, magkasama kayong pupulutin sa impyerno. Ngunit si Andrew Cheng, imbes na matakot, ay ngumisi rin, isang ngising nanunuya, malamig, at walang bakas ng pangamba. Talaga. Tugon niya, malamig ang tinig. Kung totoo nga ang sinasabi mo, mas lalo kong aabangan ang mangyayari. Natigilan si Julius 1. Ano ito? Isang tao na nag-iisa, nakapaloob sa panganib, pero kalmado, walang kahit anong takot. Siya ba'y si Raulo, o talagang hindi natitinag kahit sa bingit ng kamatayan? Mula sa sofa, si Winona Young ay nanlilisik ang mata, puno ng galit at puot. Ang galing mo magpanggap, aniya habang mapanuyang nakangiti. Mamaya, sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa para sa buhay mo. Nag-init ang dugo ni Winona. Hanggang ngayon, sa oras na ito, nagagawa pa ring magyabang ng baliw na ito. Alam ba niya kung sino si Brian? Isa sa 3 haligi ng kapangyarihan sa Shanghai. Isang halimaw na pumapatay ng walang alinlangan. At doon biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na yabag mula sa pasilyo. Pumasok sa opisina ang isang lalaking nakaputi, naka-bowler hat, si Brian Weng mismo, kasunod ang mga tauhan niyang sina Yuri Hao at iba pa. Sa isang iglap, napaligiran ng dagat ng mga itim na anino ang buong pasukan. Mabilis na sumalubong si Julius 1, nakangising parang ahas. Brian, tamang-tama ang dating mo. Halika, maupo ka muna. Maging si Winona ay mabilis na tumayo at gumilid. Dahil kahit anong mangyari, sa Shanghai, kailangang igalang si Brian. Tahimik, malamig, diretsyong naglakad si Brian, saka nagtanong. Sino ang tinutukoy nyo?
Hindi naman parang bagay sa inyo na mag-imbento ng ganitong kaguluhan. Tumawa si Julius Wan at itinuro si Andrew. Walang hiya kasi, Brian. Binugbog ang asawa ko, pinutol ang karera niya. Kaya kailangan kong bigyan ng leksyon. Napatingin si Brian kay Winona, at totoo nga, mukha itong pinagsakluban ng langit at lupa. Ganito kalupit. Aniya, nagtataka. Nasaan ang taong iyon? Agad na itinuro ni Julius si Andrew Cheng, sabay sigaw. Naroon. Siya ang gumawa. At dahil teritoryo mo ito, syempre igagalang kita, Brian. Pero ngayong araw, ako mismo ang papatay sa kanya. Umupo na sana si Brian sa sofa, ngunit sa mismong sandaling tumama ang kanyang paningin kay Andrew Cheng. Parang kumidlat ang tumama sa kanyang utak. Diyos ko! Hindi ba't si Mr. Cheng yun? Halos sumabog ang dibdib ni Brian. Imbes na makaupo, agad siyang tumayo, halos matamba sa taranta. Mr. Cheng. Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Naguluhan si Julius Wan. Ha? Anong Mr. Cheng? Brian, siya ang nanakit sa asawa ko. Bilisan mo, ipaputol na ang mga kamay at paa ng walang hiya. Pa! Isang dagandong ng sampal ang umalangaw-ngaw. Mabilis, mariin, parang palad ng halimaw na dumapo sa mukha ni Julius Wan. Agad siyang bumagsak sa sahig, nanlilisik ang mata sa pagkabigla. Honey! Sigaw ni Winona, agad siyang ainal-alayan. Brian, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Nagapoy sa galit si Julius. Sa harap ng kanyang mga tauhan, siya'y sinampal, pinahiya. Kung hindi lang dahil si Brian ang makapangyarihan sa Shanghai, matagal na niya itong pinaslang. Ngunit dumagundong ang tinig ni Brian, malamig at mabigat. Julius Wan. Alam mo ba kung sino ang nais mong patayin? Gusto mo ng kamatayan? Sa isang iglap, naglakad siya palapit kay Andrew, yumuko ng malalim, at buong galang na nagsalita. Mr. Cheng. Hindi ko inasahan na kayo pala ito. Hayaan niyo po akong ayusin ang lahat. Ihahatid ko kayo palabas. Mr. Cheng. Nang marinig iyon, halos mawala ng ulirat sina Julius at Winona. Ang lahat ng tauhan ni Brian, sabay-sabay na yumuko at nagsigaw ng buong galang. Mr. Cheng. Ang lakas ng sigaw, parang lindol na yumanig sa buong gusali. Natulala si Julius Wan. Paanong ganito? Kung mismong si Brian Weng ay yumuyuko, anong klaseng halimaw si Andrew Cheng? Mabigat ang bawat hakbang ni Andrew nang lumapit siya kay Julius. Walang sabi-sabi. Boom! Isang malakas na sipa ang dumapo sa kanyang dibdib, pinatalsik siya at bumagsak sa sahig ng mariin, halos mabali ang likod. Ha! Ha! Hingal ni Julius, halos hindi makabangon. Ngunit pilit pa rin siyang sumigaw. Mga tauhan. Huwag niyong hayaang makatakas, ubusin sila lahat. Agad na nagsilabas ng mga batuta ang kanyang mga bodyguard. Ngunit bago pa man sila makalapit, sino man ang gagalaw? Ako mismo ang wawasak sa kanya. Nagngangalit ang tinig ni Brian, parang dagandong ng kulog. Ang kanyang presensya ay parang isang mabangis na lobo na handang lamapa. Agad ding sumugod ang daan-daang tauhan ni Brian, nagsalubong ang dalawang puwersa. Habang nag-aalab ang paligid, malamig ang titig ni Andrew Cheng, nakatutok kay Julius. Sa mundong ito, bulong niya, mababa at nakamamatay, wala ni isa mang makakahawak sa kapatid ko. Sino mang manggahas. Magbabayad ng presyo na hindi na niya malilimutan habang nabubuhay. Paglingon niya, nakita niya ang hayop na tauhan na bumihag kay Ashley. Agad siyang lumapit. Naglabas ito ng patalim at tinutok sa dibdib ni Andrew. Ngunit, crack! Hinablat ni Andrew ang mabigat na ashtray mula sa mesa at ibinagsak sa braso ng lalaki. Aog! Sigaw nito, halos mabali ang buto. Isang malupit na suntok ang sumunod, walang pagkakataon para makaiwas. Boom! Bagsak ang lalaki, duguan ang mukha, tuluyang nawala ng malay. Lalong nanginig si Winona, halos hindi makahinga. Honey! Anong gagawin natin? Bulong niya, iyakap si Julius. Nanginginig ang panga ni Julius, pinilit manatiling matatag. Brian! Handa ka bang kalabanan ang pamilya ko? Alang-alang sa batang yan. Ngunit malamig ang sagot ni Brian. Julius Wan, ikaw ang bulag. Si Mr. Cheng mismo ang ginulo mo. At sa harap ng ganitong kasalanan, ang kaparusahan ay kamatayan. Tahimik na umupo si Andrew sa sofa, kinuha ang panyong inabot ni Yuri Hao, at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Brian, malamig na nag-utos. Sirain ang kanilang mga kamay at paa. Kabanata 11. Pinanatili niyang matatag ang sarili, hawak ang sariling kapalaran.
Opo, Ginoong Andrew Cheng. Tumango si Brian at kumaway ng kamay. Agad na lumapit ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nang marinig iyon, napasigaw ng malakas si Winona Young, nanginginig ang buong katawan. Huwag! Hindi pwede. Ako si Winona Young. Ngunit walang awa siyang hinailan ng dalawang tauhan ni Brian, marahas at walang pakundangan. Honey! Iligtas mo ako! Tulungan mo ako! Hagulgol si Winona, umaagos ang luha sa kanyang mukha, nanginginig sa takot. Andrew Cheng! Huwag kang magtangkang gawin to. Nagngangalit si Julius Wan, halos mabaliw sa galit. Ako si Julius Wan ng Wanjia. Kapag itinuloy mo to, ang buong galit ng Wanjia ay babagsak sa'yo. Hindi kami basta-bastang pinitas na Persimmon. Pero sa harap niya, pinadapa si Winona Young ng mga tauhan, at isa na ang humugat ng golf club mula sa gilid. Bahagyang natigilan si Brian, lumingon kay Andrew Cheng na kalmado ngunit malamig ang mukha. Alam niyang hindi biro ang pamilyang Wan, lalo na't naroon ang matandang haligi nito. Nakakatakot kalabanan. Ngunit matapos ang ilang segundong pagdadalawang isip, pinakawalan ni Brian ang isang mabigat na hininga, at sumigaw ng ubod ng tigas. Gawin nyo! At sa isang iglap, boom! Kasunod ang sunod-sunod na hagulgol at sigaw ng sakit. Ah! Binasag ang mga kamay at paa ni Winona Young. Napasubsob siya, nawalan ng malay sa sobrang kirot. Winona! Halos pumutok ang ugat sa mga mata ni Julius Wan. Nanginginig sa galit, nakatitig siya kina Andrew Cheng at Brian. Mga hayop kayo. Pinahamak nyo ang asawa ko. Hindi kayo patatawarin ng aking ama. Lalo ka na, Andrew Cheng, ipapaputol ko ang bawat himaymay ng katawan mo. Isasama ko pa ang pamilya mo sa hukay bilang kabayaran. Nang marinig iyon, napalingon si Brian kay Andrew Cheng, kinakabahan. Ginoo, medyo mabigat kalabanan ang matandang Wan. Sigurado ka ba na haharapin mo siya? Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew, at malamig na sumagot. Si Master Wan ba'y ganon kalaki? Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa pasukan ng gusali. Mga walang modo. Binastos niyo ang pamilya ko, winasak ang aking manugang, wala ba talaga akong halaga sa mga mata ninyo? Kasabay ng boses ay lumitaw ang isang matandang lalaki, nakasandal sa baston na may ukit na gintong dragon. Siya ay nasa edad 60 o 70, buhok ay puti ngunit ang tindig ay matikas, parang leon na handang sumagpang. Ang malamig at nakamamatay na aura na bumalot sa paligid niya ay nakapako sa bawat isa, at walang makapangahas na lumapit o tumitig ng direkta. Siya si Jaime Wan. Napahinto si Andrew Cheng. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ramdam niya ang nag-aalab na puot na parang sibat na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Delikado to, bulong niya sa sarili. Ang lakas at presensya ng matanda ay kapantay ng mga general, tulad ni Manuel Chu. At ang apat na bodyguard na nakasuot ng itim na uniforming chino sa kanyang likuran, matitigas, parang bundok na hindi kayang galawin. Ang aura nila, puro asero at dugo ng digmaan. Namutla si Brian. Agad siyang yumuko at naglakad papalapit. Master Wan, dumating na po kayo. Humph! Isang malamig na sanggal ang isinagot ni Jaime Wan, sabay hampas ng kanyang baston sa marmol na sahig. Boom! Yumanig ang silid, nagpatigil ng lahat. Brian! Sa mismong kumpanya ng Wanjia, naglakas loob kang pagbuhatan ng kamay ang pamilya ko. Lumampas ka na sa linya. Pinawisan ng malamig si Brian, halos manginig sa kaba. Master, hindi po ako, ito po ay. Ngunit bago pa siya makapagtanggol, lumapit si Julius, halos mabaliw sa galit. Ang demonyong ito, si Andrew Cheng, ako mismo ang papatay sa kanya. Matindi ang titig ni Jaime Wan kay Andrew, bago siya tumango sa anak. Sige. Ang sinumang nang-ahas manakit sa pamilyang Wan, dapat ipatikim ang kaparusahan. Nagpumilit pang hamarang si Brian. Sandali, Master. Hindi nyo alam, si Mr. Andrew Cheng ay. Wak! Sa isang iglap, ibinagsak ni Jaime Wan ang kanyang baston kay Brian. Tumahimik ka. May oras akong singilin ang lahat ng kasalanan mo, Brian. Pero kung ipagtatanggol mo ang batang ito, uunahin kitang kitilin ngayon din. Nanginginig si Brian, nangangilo ang katawan sa takot. Sa isang panig, si Andrew Cheng. Sa kabila, si Jaime Wan, ang alamat ng Wanjia. Tumayo si Andrew mula sa sofa, nakapamewang, at malamig na tumitig sa matanda. Ako ba ang gusto mong durugin? Single ni Jaime Wan. Batang walang muwang. Akala mo'y walang tao sa pamilya ko. Mga tauhan. Putulin ang mga kamay at paa niya.
Agad na lumapit ang dalawang bodyguard, mabibigat ang mga hakbang, handa nang magpasiklab ng dugo. Tinangka ni Brian na hamarang, ngunit itinapon siya palayo, parang basahan. Huwag! Tigilan nyo! Sigaw ni Brian, desperado. Ngunit malamig lang nang umisi si Jaime Wan. Sa mundong ito, walang sinumang makakagalaw kay Jaime Wan. Bata, pininsala mo ang pamilya ko, babayaran mo ng buhay mo. Sa mga salitang iyon, mariing tumayo si Andrew, malamig ang kanyang tinig, mariing nakatingin sa matanda. Iyan ba talaga ang antas mo? Ngumisi si Jaime Wan. May kaunting mata ka nga. Kung ganon, bakit hindi ka lumuhod ngayon at humingi ng awa? Ngunit imbes na lumuhod, hinugot ni Andrew mula sa kanyang dibdib ang isang gintong armband. Nakaukit dito ang isang dragon na nakapalupot sa espada na nakaturo sa langit. Sa ilalim nito, nakaukit ang dalawang salita. War Dragon. Mariing huminga si Andrew, malamig na boses ang pumuno sa katahimikan. Huwag kang mabigla sa makikita mo. Ito ang karangalan na walang sino man ang makakapagdilim. Itinapon niya ang armband kay Jaime Wan. Unay mapanuyang ngumisi ang matanda. Hey! Akala mo ba, laruan lang na to ang makakapagligtas sa'yo? Kahit anong ilabas mo, dudurugin pa rin kita ngayon. Ngunit nang mapagmasdan niya ang armband. Namutla ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos mabasag ang hininga. Kumakabog ang dibdib niya, at ang kamay na may hawak ng baston ay nanginginig. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ay imposible. Bulong niya. War Dragon. Ang gintong armband ng mga alagad ng bansang mandirigma, ang alamat na binuo ni General Manuel Chu. Ang lihim na pangkat ng 180 mandirigma na kinatatakutan ng buong mundo. At hawak ito ngayon, ni Andrew Cheng. Posible ito. Kabanata 620. Nagpapanik ang metenadang si Jaime Wan, nanginginig ang puso, at namutla't namumula ang kanyang mukha na para bang nilamon ng takot. Papa, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang nagkakaganyan? Hindi na maunawaan ng anak niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng matanda, kaya't nababalot ito ng pagtataka at kaba. Dahan daw ang iniangat ni Jaime Wan ang kanyang ulo, mahigpit na nakatitig kay Andrew Cheng, at nanginginig ang boses ng tanungin. Isa ka bang Dragon Warrior? Nakatindig si Andrew Cheng ng matikas, parang isang haligi ng bakal, ang mga matay kumikislap na parang kidlat sa gitna ng dilim. Kahit wala siyang sinasabi, malinaw na ang kanyang tindig, ito ay isang kumpirmasyon. Imposible. Hindi maaari. Parang bagyong umalimpuyo sa dibdib ni Jaime Wan. Kung ang kaharap niya ay tunay na Dragon Warrior, ibig sabihin, isa siyang Golden Dragon. At kung ganoon, walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Ang sino mang magtatangkang sumalungat sa Dragon Warrior, kalaban ng buong mundo. Nanginginig, pinisil ni Jaime Wan ang armband sa kanyang kamay, parang iyon na lang ang tanging lifeline niya. Ngunit sa halip na umatras, kumislap ang isang halimaw na apoy sa kanyang mga mata. Walang hiya kang erehe. Sigaw niya, itinuro si Andrew Cheng. Paanong nagawa mong nakawin ang banal na Dragon Armband ng karangalan at digmaan? Isa kang kriminal. Mga gwardya, dakpin agad siya at huwag hayaang makaligtas kahit anong mangyari. Wala nang atrasan para kay Jaime Wan. Ito lamang ang natitirang paraan, patayin si Andrew bago pa lumabas ang lihim na ito. Kung kumalat, sisiklab ang isang sakunang hindi na niya makokontrol. Nanlilisik ang mata ni Andrew Cheng at tumindi ang aura niya. Jaime Wan, hindi ko akalaing ganito kalalim ang iyong kasakiman at katapangan. Dalawang ulit na tumawa ng malamig si Jaime Wan. Bata! Sino pa ang makakaalam ng lihim na ito kundi ako? Kapag pinatay kita ngayon, walang sino mang makakapagpatunay na ako si Jaime Wan ang may kagagawan nito. Hindi mo dapat ginulo ang pamilya ko. Bumagsak ng malakas ang kanyang tungkod sa sahig. Patayin siya. Nag-alinlangan ang 4 na piling gwardya na nakapalibot sa kanya. Nakita nila ang armband, ang mismong simbolo ng War Dragon, ang pinakaaasam na karangalan ng lahat ng mandirigmang tulad nila. Alam nila. Ang nakatayo sa harap nila ay isang tunay na Dragon Warrior. Kaya't nagdalawang isip sila. Ngunit muling bumulwak ang sigaw ni Jaime Wan. Sa pangalan ni Jaime Wan, inuutusan ko kayo, patayin siya. Napilitan silang sumunod. Sapagkat iyon ang kanilang tungkulin. Humakbang silang 4, tanggen ang pinakamapanganib nilang atake. Patawad, mariin nilang sabi, ang tungkulin namin ay sundin ang utos. Hindi nagalit si Andrew Cheng. Malamig ang kanyang tingin, at alam niyang wala silang kasalanan, sapagkat utos ang kanilang sinusunod.
Habang sumusugod ang apat, tumitig siya kay Jaime Juan. Jaime Juan, lahat ng mangyayari mula ngayon, ikaw mismo ang may kagagawan. Tumawa ng malakas ang matanda. Bata, kahit magkaroon ka pa ng pakpak, hindi ka makakatakas. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Ngunit sa kalagitnaan ng matinding tensyon, bahagyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at kumilos ng parang isang hari. Bang! Biglang nagbasagan ang mga bintana, at mula sa langit ay bumagsak ang mga anino. Mga bodyguard na nakaitim na combat uniform at beret. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Daan-daang armado at disiplinadong mandirigma ang sumugod papasok, mabilis na pinalilibutan ang buong gusali ng Wanjin Group. Sa ibaba, dumadagandong ang lupa, mga itim na tangkang nakapwesto sa paligid ng gusali. Walang kikilos. Ibaba ang armas. Sumuko at magbaba ng sandata. Humiga sa sahig, huwag manlaban. Sa isang iglap na puno ang opisina ng daan-daang elite na bodyguard, lahat nakatutok ang baril palabas. Nang inig ang mga tauhan ng Wanjin Group, isa-isa nilang ibinagsak ang mga helmet at sandata. Nagkawatak-watek ang depensa ni Jaime Juan. Napaluhod siya sa kanyang upuan, nanlilisik ang mga mata sa pagkabigla. Diyos ko, nauna na pala siyang nakapaghanda. Papa, anong nangyayari? Sino siya? Bakit may ganitong hukbo? Halos hindi makapaniwala ang anak niyang si Julius, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa siya makasagot, sumugod ang apat na gwardya upang ipagtanggol siya. Ngunit isang figure ang biglang lumitaw mula sa kanilang likuran. Bang! 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 Isang iglap lang, napulay ang kanilang mga braso, at nawala ng kakayahang lumaban. Lumapit ang figure, at biglang lumuhad sa harap ni Andrew Cheng. Master, mariin nitong sabi, nakayuko, lahat ay naisakatuparan ayon sa iyong utos. Tumango si Andrew Cheng, at lumakad pasulong. Ang malamig niyang tinig ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Jaime Juan, oras mo na upang managot. Boom! Parang kidlat na dumagundong ang kanyang tinig, tumama ito sa dibdib ni Jaime Juan na para bang pinukpok ng kulog. Boom! Sa harap ng lahat, bumagsak sa tuhod ang matandang Jaime Juan, nanginginig at halos lumapat na ang ulo sa sahig. Ako, si Jaime Juan, ay nagkasala. Bulong niya, basag ang boses. Mabilis ding dinaluhong ng mga bodyguard ang anak niyang si Julius. Pinilipit ang braso at ibinuwal sa sahig. Sa gilid, halos mawala ng malay sa pagkagulat sina Brian, Alfonso Zong, at Yuan Yang. Ngunit habang nakatanaw sila sa matikas na likuran ni Andrew Cheng, hindi nila maiwasang mamangha. Napakalakas. Napakadakila. Ang kanilang paghanga ay umabot sa rurok. At sa puso ni Brian, isang ngiti ang sumilay. Ang pagpili ko sa kanya, tama. Si Mr. Cheng ang tunay na haligi ng kapangyarihan. Samantala, malamig pa ring nakatitig si Andrew Cheng sa dalawang nakaluhod. At sa mabigat niyang tinig, para bang hatol mula sa langit, sinabi niya. Narito na ang hustisya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.